Hindi lahat ng katiwalian ay simpleng graft. Kapag ang pinag-uusapan ay plunder, iba ang pamantayan ng batas. Sa video natin today, ipapaliwanag natin kung ano ang plunder gamit ang landmark case na Estrada versus Santigan Bayan na dinesisyonan noong November 19, 2001. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Sa ilalim ng Republic Act No. 7080 as amended, nagkakaroon ng plunder kapag ang isang public officer, mag-isa man o may kasabwat ay sadyang nagkamal ng ill-gotten wealth na hindi bababa sa 50 million pesos sa pamamagitan ng combination o series ng mga illegal na gawain. Ano ang mga mahalagang doktrina sa kasong ito? Ang plunder ay crime of aggregate acts. Hindi kailangang isang malaking illegal na gawain lamang. Sapat na may combination o series ng mga gawain na kapag pinagsama-sama ay umabot sa itinakdang halaga. Ibig sabihin, hindi hiwalay ang bawat akto, bagkos ay tinitingnan nito ang kabuuan. May 50 million pesos threshold o total amount. Hindi kailangang ang bawat act ay 50 million pesos. Ang mahalaga ay ang kabuuang halaga ng ill-gotten wealth. Ang conspiracy ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng mga kilos. Sapat na may concerted acts na patungo sa iisang kriminal na layunin. Maaaring managot ang private individuals, ibig sabihin, ang mga kamag-anak, cronies, kaibigan o business associates ay maaaring maging co-principals kung sila ay sadyang nakibahagi sa plunder. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang kasong ito? Mahalaga ang kasong ito dahil ito ang pangunahing gabay ng korte sa pag-unawa ng plunder. Nilinaw nito na ang plunder ay hindi simpleng akusasyon. Ito ay isang mabigat at technical na krimen na may tiyak na mga elemento sa batas. Ang desisyon ng Supreme Court sa kasong ito, ang Republic Act No. 7080 na mas kilala bilang Plunder Law na inamyendahan ng Republic Act No. 7659 ay alinsunod sa ating saligang batas. Dahil dito, ang petisyon na naglalayong ipawalang bisa ang nasabing batas dahil sa pagiging labag umano nito sa Constitution ay ibinasura ng Supreme Court sapagkat wala itong sapat na batayan. Kung nais ninyo ng Supreme Court decisions na ipiniliwanag sa lengguaheng Filipino, mag-subscribe po sa ating channel. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.